Magandang araw sa inyong lahat. Heto na ang latest weather update natin para sa iba't ibang bahagi ng bansa. Patuloy na napapanatili ni Bagyong Francisco ang lakas nito bilang isang super typhoon. Bukod dito, may isa pa tayong bagyo na minomonitor sa silangang bahagi ng bansa. Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Sa kasalukuyan, si Francisco ay nananatiling isang malakas na bagyo habang kumikilos pa hilagang kanluran sa ibabaw ng Philippine Sea. Ngayong araw, ang sentro ng mata ng bagyo ay nakita sa layong 330 kilometers east of Calayan, Cagayan. Taglay nito ang maximum sustained winds na 175 kilometers per hour malapit sa gitna, may bugso na umaabot hanggang 215 kilometers per hour, may central pressure na 940 HPA. Sa ngayon, malinaw na isa itong napakalakas na sistema at bagamat nananatiling malayo sa mismong malaking kalupaan ng bansa, sapat ang lakas at lawak nito para magkaroon ng epekto sa ulan, hangin at kondisyon ng dagat sa ilang bahagi ng Pilipinas. Mahalagang tandaan na ang strong to typhoon force winds ni Francisco ay umaabot hanggang 360 kilometers mula sa sentro, meaning kahit ang mismong mata ng bagyo ay hindi direktang tumatawid sa malalaking bahagi ng bansa, pwede pa rin nitong maramdaman ang impluensya sa mas malawak na paligid. Sa kasalukuyan, umiiral ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Batanes at sa northeastern portion ng Cagayan, kabilang ang eastern portion ng Babuyan Islands. Sa ilalim ng signal na ito, ang wind threat ay strong winds, may warning lead time na 36 hours, at ang range of wind speeds ay nasa 39 to 61 kilometers per hour. Sa kasalukuyang antas ng babala, minimal to minor threat pa lamang sa buhay at ari-arian ang inaasahan. Pero gaya ng paulit-ulit na paalala sa ganitong klaseng sitwasyon, hindi dapat maging kampante dahil habang patuloy ang paggalaw ng bagyo at lumalabas ang mga bagong update, pwede pang magkaroon ng pagbabago sa saklaw ng mga babala at sa lawak ng magiging epekto nito. Ayon sa latest heavy rainfall outlook na inilabas ng PAGASA dahil sa epekto ng Tropical Cyclone Francisco at Southwest Monsoon. Ngayong araw, June 24, inaasahan ang 50 to 100 millimeters na pag-ulan sa Batanes at Cagayan, pati na rin sa Palawan, Occidental Mindoro at Antique. Bukas, June 25, ang parehong antas ng ulan na 50 to 100 millimeters ay inaasahan sa Batanes, Palawan, Occidental Mindoro at Bataan. Sa Friday, June 26, inaasahan naman ang moderate to heavy rainfall na nasa 50 to 100 millimeters sa Occidental Mindoro, Zambales at Bataan. Mahalaga ring idiin na ang forecast rainfall ay pwedeng mas mataas pa sa mga mountainous at elevated areas. Bukod dito, pwede pang lumala ang epekto sa ilang lugar dahil sa significant antecedent rainfall o yung mga naunang pag-ulan na nagpabasa na sa lupa bago pa dumating ang kasalukuyang sistema. Sa Batanes at Cagayan, lalong kailangang maging maingat dahil bukod sa pag-ulan, ito rin ang mga lugar na mas malapit sa impluensya ng bagyo. Kahit hindi direktang tinatahak ng sentro ng bagyo ang kalupaan, ang proximity nito ay sapat para magdala ng malalakas na bugso ng hangin, pabago-bagong kondisyon ng dagat at mga pag-ulan na pwedeng lumakas sa ilang oras. Sa mga baybaying komunidad, sa mga mangingisda at sa mga residenteng malapit sa mga lugar na madaling bahain, napakahalaga ng patuloy na pagbabantay. Sa mga lugar namang matataas at bulubundukin, hindi rin pwedeng maliitin ang banta ng landslide kapag nagpatuloy o lumakas pa ang mga pag-ulan. Samantala sa Palawan, Occidental Mindoro, Antique, Bataan at maging sa Zambales sa mga susunod na araw, hindi man si Francisco ang direktang tumatama, malinaw na ang pinalakas na southwest monsoon ang magiging dahilan ng mga pag-ulan. Ito ang isa sa mga madalas na hindi agad napapansin ng marami. Kapag may malakas na bagyo sa tamang pwesto sa silangan o hilagang silangan ng bansa, pwede nitong hilahin ang southwest monsoon at palakasin ang pagpasok ng moisture mula sa kanlurang bahagi ng Pilipinas. Kaya kahit malayo ang sentro ng bagyo, pwede pa rin itong magdulot ng seryosong epekto sa pamamagitan ng monsoon enhancement. Sa mga lugar na apektado ng habagat, ang ulan ay maaaring hindi laging dramatic sa unang tingin, pero kapag ito ay pabalik-balik o tumagal sa loob ng ilang oras, pwede itong magdulot ng water buildup, localized flooding, at paglambot ng lupa sa mga lugar na sensitibo sa pagguho. Pagdating naman sa track and intensity outlook, malinaw sa kasalukuyang projection na si Francisco ay forecast na mananatiling malayo sa pangunahing landmass ng Pilipinas. Inaasahang kikilos ito northward ngayong araw,
June 24, bago mag-recurve generally northeastward mula bukas afternoon onwards patungo sa Ryukyu Islands at sa dagat sa timog ng mainland Japan. Sa track forecast, inaasahang lalabas si Francisco sa Philippine Area of Responsibility sa Thursday evening, June 25 or sa Friday morning, June 26. Ibig sabihin, sa kasalukuyang projection, mas malaki ang tyansa na dadaan ito palayo sa mas direktang ruta palayo sa kalupaan ng Pilipinas. Gayunman, gaya ng malinaw ding warning, posible pa rin ang slight westward shift sa track forecast. At sa ganitong kalakas na bagyo, kahit maliit na westward shift lamang, ay pwedeng magdulot ng malaking pagbabago sa magiging epekto nito sa Northern Luzon, lalo na sa hangin, ulan at kondisyon ng dagat. Ayon din sa projection, inaasahan na si Francisco ay mame-maintain ang kanyang lakas sa near term pero unti-unti ring hihina throughout the forecast period. Gayunman, kahit magsimula ang weakening trend, mananatili pa rin itong isang typhoon habang nasa loob ng PAR region. Napakahalaga ng bahaging ito dahil ipinapakita nitong kahit magsimula ang paghina sa mga susunod na araw, hindi ibig sabihin ay mawawala agad ang panganib. Ang isang typhoon na medyo humihina ay nananatili pa ring napakalakas na sistema, lalo na kung malapit ito sa mga bahagi ng bansa na sensitibo sa masamang panahon. Kaya para sa mga nasa Batanes, northeastern Cagayan at eastern portion ng Babuyan Islands, mahalagang huwag isipin na dahil weakening trend na ang forecast ay tapos na agad ang banta. Sa mga ganitong sitwasyon, ang mas tamang pananaw ay nananatiling mapanganib ang sistema habang malapit pa ito sa monitoring area. Ngayon naman, pag-usapan natin ang tropical cyclone threat potential. Sa general outlook, ang bagyo sa labas ng PAR ay malabo ng magkaroon ng direktang malalim na pagpasok sa ating teritoryo batay sa kasalukuyang trend. Ibig sabihin sa ngayon ay mas mataas ang posibilidad na ang kasalukuyang bagyo ay mananatiling malapit sa hilagang bahagi at pagkatapos ay kikilos paakyat sa halip na diretsong tumawid sa mas malaking bahagi ng bansa. Pero ang mas kailangan talagang pagtuunan ng pansin, ayon sa current outlook, ay ang kasunod na bagyo o sistemang posibleng manggaling sa may timog silangan ng bansa. Ito ang sistemang mas dapat na bantayan sa medium to long range setup dahil ito ang maaaring magkaroon ng mas mahalagang impluensya sa daloy ng panahon sa mga susunod na araw. Sa forecast, posibleng next week pa ito ma-develop. At sa ngayon, hindi pa ito nakikitang magiging isang napakalakas na bagyo. Pero may posibilidad na tumawid ito sa kalupaan next week depende sa magiging development at track nito. Meaning, hindi pa ito isang sistemang dapat katakutan agad sa usapin ng lakas, pero sapat na ang indikasyon para sabihing hindi ito pwedeng balewalain. Ang ganitong mga sistema, lalo na kung nasa maagang yugto pa lamang ng development, ay mabilis magbago depende sa init ng karagatan, upper-level winds, at sa interaction nito sa iba pang weather features sa paligid ng Western Pacific. Sa mga model run at long-range forecast, marami ring nakikitang development sa silangan ng bansa pagpasok ng July. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang patuloy na pag-monitor. Hindi lahat ng nakikita sa long-range model ay agad nagiging aktual na bagyo. Pero kapag dumarami ang model signals ng development sa iisang rehayon, sapat na iyon para bantayang mabuti ang trend.